Gumagawa na ng iba't ibang hakbang ang pamahalaan upang maisulong ang maayos na waste disposal sa bansa. Yan ay sa harap ng nangyaring pag-anod ng mga basura sa ilang lugar sa Metro Manila sa kasagsagan ng habagat. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita live. Trixie, matapos ngang bumungad yung tambak ng basura sa ilang lugar. Matapos nga itong pag-uulan bunsod ng habagat, sinabi ng palasyo na tinutugunan na ng gobyerno yung mga sistema para sa maayos na waste disposal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gumagana na ngayon ang nasa 196 na trash traps ng DNR para sa maayos na pangungulekta ng floating debris sa mga ilog at waterways. Ayon pa raw sa DNR, nasa 1,500 na estero rangers at river warriors para naman sa cleanup activities at paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Meron din pong Adapt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adapt na certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. Pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura. May paalala rin, Trixie, ang Malacanang sa mga tupad beneficiary na hinahire para magtrabaho sa paglilinis ng mga basura na gawing maayos ang kanilang trabaho. Mayroon daw kasing ilan na tila pinipeke ang kanilang trabaho. Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis, pero after that ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan, pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. Batid naman ng Malacanang na nasa 299 schools pa ang ginagamit bilang evacuation centers matapos ang pananalasa ng bagyong Maymay, Luis at Habagat. Kaya iginiit nito na pinalalakas pa ng gobyerno ang pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers. Samantala, ibinalita naman ng DSWD na aabot na sa 600,000 Pilipino ang nakakakain ng tama bunga ng walang gutom program ng pamahalaan. Ayon sa ahensya, bumaba ng 6.7% ang gutom, tumaas ng 4.7% ang food security at bumaba ang food poverty ng 1.4%. Batay yan sa resulta ng survey ng SWS kaugnay ng resulta ng walang gutom program. By us adding more money pero hindi namin matranslate to direct results in reducing hunger, pagbaba ng food insecurity at pagbaba ng food poverty, mako-question nyo kami. Di ba? It would have been another type of dole out na napupunta sa ibang bagay. But ito, this is a social development program aimed at lowering hunger. At yan na muna ang huling balita. Balik sa iyo, Trixie. Alright, maraming salamat Kenneth Pasyente.